Sir. So we are the accountancy students from the Holy Cross of Davao College, and we are currently conducting a short interview as part of our academic requirement. So we are grateful for your time today, and so this interview will focus on your role as a government accountant, and we really hope to gain insights into the work you do, and as well as the challenges you faced and the values that guide your profession. So first of all po, may we kindly ask your full name and your current position and years in service po. So, ngayong hapon sa inyo, ako din si Jmar A. Mutera, Certified Public Accountant and government employee sa Provincial Local Government Unit of Davao de Oro. So, I am an accountant too there. So, my role is specifically an internal auditor at accounting office. So, can you briefly describe po your role and responsibilities po as a government accountant? So my role and responsibility as an internal auditor there is to examine financial documents. As an auditor, kami ang naga-finalize, though dili mi ga-compile, pero kami ang naga-check and verify sa mga document if legit ba siya. Gina-check na mo based sa guidelines, based sa law, based sa ordinance, if kani ba nga transaction is legit ba siya. And then karapat dapat ba siya nga bayaran. So dili mo question as to literal nga legality, pero ang naga-base lang mo sa facts, kaya for example nga financial assistance, wala man jud mi dira sa financial assistance, wala mi sa hospital, pero pag-abot sa papel sa amoa, mahulog ra pod nga dapat makabalo mi tanan murag ma-imagine mi nga ay ngani nahitabo. So naga-base mi sa facts. So just merely nagtanong mi sa documents, ma-check na mo. Then once mag-go is pwede na siya mabayaran. So na critical sa mo pod nga dapat good jud siya nga papel. Okay, thank you so much po, sir. So, next question po we have, how did you start po your journey in government service, and unsa ang nagpa-inspire sa imo to pursue that career path? So, walay nag-ano sa ko, walay nag-encourage or nag-focus ako ng government. Sa ako yun yung decision is because dagan siya rason kay ko scholarship ang ko, and then dili lang kay gusto lang ko mabawi lang kanang sa una pa manggod kanang hilig ko mag-serve na sa community, kanang wala ko ginahulat nga balos siya ba during college. As I go through sa different sectors sa CPA, marag dito na ko naibalaan nga nga din CPA day wide day kayo ang scope niya. Then after I finished college, I passed the board exam. Never ko nag-apply sa laing sectors kay upat man na siya. So government jud akong gi-applyin dito tanan kay gusto lang na sa ako amang good para sa kuha kay kanang tawagan na before ko na exam nag-apply jud ko diri sa among munisipyo, sa province o sa city ana kanya nadawat mo ko sa province, then kanang thankfully mao po na akong first job sa go. We wish to have that heart po na to serve you. Unta kami sabi. So next po, question from Sean Abe. What are some common challenges you face in your role, especially in relation to public accountability and transparency? So in terms of public accountability, syempre sa government employee, syempre nagapasweldo sa mo is kita man gihapon tanan kay kita man tanan gabayad ng tax. So nga na murag ang para sa taong bayan pasweldohan sa mo, and then they give us a chance na kami ang mo manage, kami ang mo record mo hanay sa usa jud nagasa sa gobyerno. So challenging sa mong part is ang responsibility kay public funds maguna ang atong gistorya. Kami magud nga ang role maguna mo is to track, to record, and kay sa public magud dapat na magoy transparency. May transparency dapat makabalo jud ang tanang tao nga ngani mo dinhi ang status sa fund na sa funds sa atong lugar ngana. So we'll make sure make sure na mo nga dili tanan information is natago na mo siya ba dapat mapakita na mo ang transparency o shareable siya. So, dapat accurate yun ang transaction mo sa government is priority tanan. Dili mo ingon nga dili siya priority, dapat unahon na mo ni priority siya tanan. The 9 times na
always jud kanang time pressure dapat kay namo gyud ubang transaction man gud nga dili maka-transact dili maka-proceed sa next transaction unless mag-go tong current nga transaction. So dili mag-go ang current transaction kung dili namo ma-check kanang dira pod masulod, dira pod ma-test amo ang integrity mga conflict of interest kay naiuban mga hangyo na siya, so ma-pressure me, ma-prone me sa errors. Okay, thank you po, sir. So next po, we have a question from Shania Marie. So, Okay. ang next question po is, what are the skills or qualities na do you believe na essential for someone working in government accounting po? When I entered the government sector, I realized na tanan gisadihan ako sa accounting is wala dito. Yes, pero the attitude, my attitude and behavior, kung giun sa ako pag overcome sa akong gi-study sa accountancy is magamit na nimo dito sa government, magamit nimo ang imong analytical skills, imuhang attention detailed. So number 1 yun dira sa government employee, especially sa finance, is dapat attention detailed ka. Bisa pag puldok ra na, bisa pa og isa lang ka number, dapat makita nimo. And then since since ano man ka sa government man ka, focus man ka sa work, dapat kanang dali ra nimo siya ma-analyze at the same time dapat efficient pud siya. Ang mga process kung say flow sa transaction is nagatong dito It's just that nga kuan man gud ang rules man gud sa government, lahi man gud siya, dili siya para sa private ba nga ano siya, pura magamit siya. Pero I'm not saying na ayun na mag-study na magamit niyo siya. Sir, then last question po. Do you have any advice po for aspiring accountants who are considering working in the public sector, especially po sa government? Okay. So, I advise you, I recommended you kayo ng government. Kay sa akong experience, wala jud ko nagmahay, wala ko naguna-una jud nga alang kanang ngani di ay kay sa government man gud naambutan na siya tanan ang stability, no siya dili ka mabalaka. Labi okay mong trabaho, walay kalang dili ka basta magbinuotan lang gud. Dili ka magkuan kay government man gud ka. Dira mosulod na ba yung mga politics na I encourage nga and then not only na mosulod mo government kay kanang ay ngani lang kanang stability man do okay, pero mas lami mo trabaho kung apil sa imong mindset na gusto lang ka mo serve kanang sa community. Mas mo siya, mas mo lami imong pagiging empleyado siya. Katulad. Thank you so much, sir, for sharing your insights and experience with us. So, yung mga words, sir, especially sa words of wisdom, will definitely help us understand the value of public service and the responsibilities of being a government accountant. So, thank you kayo, sir. Na-appreciate yun ang inyong time and contribution sa Word. The certificate of appreciation is proudly presented to you po, Mr. Jmar Aranduque Moquera, CPA, in grateful recognition of your invaluable time, insights, and expertise as a guest interviewee for our final requirement in government accounting. So presented on this 18th day of May in the year of our Lord 2025. So, thank you so Sige. much po, sir. Thank you. God bless. God bless po. Sige po. Bye, sir.